pagsikat pa lang ng araw. Libo-libo na ang nakapila para sa payout o pamamahagi ng 5,000 pesos na financial assistance para sa mga rider at driver nitong April 18 sa Quezon City. Talagang ang lahat nagtitiis ng gutom at tuhaw. Nakuha lang yung 5,000. Yan o. May umaalis, may dumadating. Laban lang. Tiis-tiis lang na konti. Pero sa gitna ng paghihintay sa pila, nangyari ang hindi inaasahan. Noong Sabado, sa gitna ng pamimigay ng fuel subsidy ng gobyerno sa Quezon City Memorial Circle, isang nakapila ang nawalan ng malay at bigla na lang bumagsak. Ito yung aktual na video ng pangyayari kung saan makikitang sinusubukan pang i-revive yung nawalan ng malay na motorcycle taxi rider. Habang sinasaklolohan ng ibang mga nasa pila ang rider, isang medic ang dumating. Ayaw mo yan! Ang masaklap, tuluyang binawian ng buhay ang rider. Kinalala siya na si Mario Pilapil, 46 na taong gulang. Sa Pasig City, kasalukuyang nakaburol si Mario. Ito ang unang pagkakataon na nagpa-unlock ng panayam ang kanyang pamilya. Pamangkin ko, tumawag po kasi yung tatay niya daw po inatake, nasa emergency daw po. Ngayon, sinamahan ko. So, akala ko naman yung kuya ko, okay. Tapos, until narinig ko yung morgue. Hindi nala sa morgue. Paglilinaw ni na Marvin, walang anumang sakit ang kanilang panganay na kapatid. Naulila ni Mario ang kanyang asawa at 3 anak. Siyempre, nakakaawa yung mga pumipila doon. Oo, hindi naman natin maiwasan na hindi pumila kasi kailangan ng mga tao yan. Ayusin talaga yung sistema natin para wala na pong mangyari na ganito. Bilang tulong, sinagot ng DSWD ang naging gastos sa ospital. Burol, libing, pati ang pagpapaaral sa mga anak ni Mario. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pamimigay ng ayuda para sa iba pang apektadong driver. Sa Las Piñas City, pila naman para sa special payout sa mga driver ang naabutan namin. Kung kayo naman po ay TODA sa representative po ng LGU. Tinatawag din itong fuel subsidy program ng DSWD para maalalayan ang mga driver na lubhang apektado ng napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga tulong na ibinibigay ng gobyerno ang 5,000 pesos na fuel subsidy. Alas 7 ng umaga, nagsimula na sa pila ang jeepney driver na si Benjamin Calio, 71 taong gulang. Isa siya sa mga unclaimed beneficiary o mga hindi na nakakuha ng payout noong unang release ng ayuda. Kaya muli siyang pumila sa pag-asang makuha ang 5,000 pesos. Malaking bagay kasi maibabayad namin sa mga utang. Saka kung may masobra man, ay pambili namin sa pang-araw-araw. Pandagdag sa sa mga kulang. Tulad, babiyahe rin naman ako bukas. Ay kahit paano, kung meron, ay di may makakapuno pa rin naman. So ngayon, ang gawin natin sa mga major discrepancy, ipakorek lamang po sa ating LTFRB. Sila po is yung mga JODA. Makalipas ang mahigit 4 na oras, tinawag na si Mang Benjamin para kunin ang financial assistance. Okay, hirap na akong magsulat. Pasmado na. Meron ako ng ID mo tayo. Hirap na akong magsulat kaya ang kamay ko nanginginig. Kumuha ng ayuda, simula ko ng alas 7 ng umaga hanggang sa ngayon, nakuha ko na ang ayuda na 5,000. Masaya kasi Saison Pascual. mababayaran ko ang mga Saison Pascual. utang dahil sa pagbabiyahe namin. Minsan wala, minsan naman may konti, laging kapos. Pero ang perang nakuha, nakalaan na raw para sa pambayad utang. Ay, pag uwi ko, ubus na ito, kaya babayad lang ng utang. Wala na ito. Wala ka na mamimili tatay. Wala, bukas. Yun, pasimula na naman. Sa labas ng venue, ilang driver ang nagkagulo sa pila. Ito na raw kasi ang ikalawang beses na wala ang kanilang pangalan sa mga benepisyaryo. Mga hindi nakakuha.
Mario! Dapat mabigyan ngayon. Gutom na kami ngayon. Tutulan na kami ng ilaw. Dalawa na. Balik ito. Nagpasa kami ng papel, wala kami na pala. Ay, siguro wala, nagugutom kami. Inilagay niya sa maleta. Nakita po, 2 years na ako driver. And segundo lang, wala pa ako nakuha. 2 beses na kami nag-requirements pero wala pa rin nangyari. Maya-maya pa, isang staff ang lumabas at namahagi ng form sa mga driver. Ito raw ang susunod na schedule ng payout. Kunting pera eh. Ang ilan, hindi na maiwasan ang pagkadismaya. Lagi na naman ganyan. Para lang. Yung mga driver na na-stroke na nga eh. Hindi pa na nakakakuha kahit segundo lang. Hindi naman napigilang mapaiyak ng ginang na si Alicia na pumila para sa kanyang asawang tricycle driver. Ito na raw kasi ay kalawang pagkakataon na wala sa listahan ng mga makakakuha ng financial assistance ang kanyang asawa. Nagpaingkod na kami dito. Special release daw. Wala naman. Ngayon wala na naman sa lista. Nag-antay kami ng schedule ng special release. Wala na naman. Ang hirap. Unfair naman yan. Bakit ganun? Nagpalista kami ulit dito ng LFTRB. Wala. Nagpaasa sa amin ang empleyado ng LFTRB. Ma'am, nandyan na ang asawa mo sa susunod na special release. Ngayon, wala na naman ang pangalan. Umaasa kami sa pira. Umaasa kami sa tulong. Wala na naman. Bakit ganun? Ganun na ba kahirap? Malaking bagay sana para kay Alicia na makatanggap ng pera para sa kanyang pagpapagamot sa sakit na cancer. Kasi dahil nga, cancer patient din ako, kailangan din ang gamot. Kailangan niya hindi mag-absent sa pagdadrive. Nagipagsiksikan ako dyan. Wala dyan ang pangalan niya. Ganito rin ang kapalaran ng driver na si Mang Victor, 76 na taong gulang, na 5 dekada na raw namamasada. Hindi ako nakabiyahe dahil sa pagkaano baka sakali makakuha kami ng sa ayuda. Dahil pangalawang beses na po namin to eh. Nakalista naman kami pero ba't nawawala kami sa listahan? Kaya pag wala pa talaga, wala, mga.